Hello! Happy Sunday sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Tumigil na rin ang ulan, finally. Thank you. Mga katuyo ng mga sampay. Sana walang nadamay dun sa earthquake sa Morocco, no? Malakas din yun, ano? Hintayin natin yung mga reports. 300 na raw yung patay. Tapos banda ko ng mundo, iba-iba no? Yung merong baha, merong wildfire, tapos merong lindol. Iba-iba. Tapos dito sa atin, laman na naman ng balita ang West Philippine Sea. Mag-vlog ako doon mamaya. Ngayon ang ko lang sagutin kayo, no? At saka i-share ko sa inyo yung pagpasyal namin ni Mrs. sa palengke. Tingnan namin yung bigas Roofie jog. Jog. Has anybody ever told you that you have an uncanny resemblance to Professor Michiko Kaku, a popular scientist of New York University? Naalala ko lang nung kwento nyo ang pagkabog nyo sa Lieutenant Colonel na kamukha ng iyong mista. Kapatid ng mista ko, kamukha niya. More power, you are a great storyteller. Parang talagang pinagbiyak na Arinola. Magkamukha talaga sila. Lamang lang isang paligo yung Sino, yung mista ko, yung upper class namin. Parang gwapo naman no? Mayor na ngayon ng Sanchez Mira yata yung mista ko, no? Okay. So, magkamukha Talagang honest mistake yon na sinabog. Yung yun yung nanliliit ka sa sarili mo. Rangko mo tiniente, first lieutenant, tapos yung kanya dalawa naman pero araw. Akin 2 weeks tapos nung kanya 2 araw. Colonel. Yang hiya ako Tawa naman ng tawa yung mga class 81 tsaka class 82 na kasama Wala nga na isang mistahan noon Okay. So, ba't kung kamukha si Professor Kaku? Mahababok nun, di ba? Pero okay lang. Hindi na balik kahit hindi kamukha, basta kasing talino, no? Matalino yun Thank you, Rafi, Thank you. Josh, Josh Evitabs, no? 5490. Sorry kung mali, Josh Evitabs. Dapat Israel style, alam agad kung saan may tunnels ang kalaban kahit nasa Palestine pa. Saan mo sinabi yun? Bakit mo sinabi yun? Sa Survivors Community Vlog 205. Ano iniisip mo? Dapat Israel style. Alam agad kung saan may tunnels ang kalaban. Dahil sa lagi sa Marawi, no? Ay, nako. Masyado pa tayong backward yung parang wala talagang it's a mess talaga yung atin. Mahirap magsalita kasi ang magiging defense mechanism niyan. Sabihin, wala ka naman kasi doon Mista, wala ka kasi doon. Para may nagsabi sa akin noon Mista, wala ka doon. Ako, sana kung nandun ako, hindi mangyayari yan. Yun yung sagot ko sa mista ko. Mista, sabi. Huwag ka na mag-ingay, huwag ka na magsalita ng ganyan kasi wala ka naman doon, di mo nakita. Sabi sa akin. Sabi ko, Bok, kung nandun ako, hindi mangyayari talaga yan. Kasi iba yung gagawin ko. At mag-iingay talaga ako. Ba't mo gigibain yung Marawi? Bakit mo gigibain? Bakit mo i-employ yung Hindi naman ganun kalakas yung kalaban natin Partidaan mo naman ng konti. Ang masama, nagmukhang tanga tayo Terorista yung kalaban. Gusto nila magpasabog na magpasabog. Tapos armed forces ang nagpasabog. Yung giba ang Marawi. Ngayon, ginagastusan natin na magpagawa tayo. Pagawa natin. I find it a bit talaga.
out of place. Gagamitan mo ng jet, fighter jet. Yung West Philippines, hindi natin gamitan ng fighter jet, mas matindi yung threat doon. Oh. Pero yung kaya-kaya natin, yung mga kasama natin Pilipino na mga naging rebelde, upakan ng jet yan, upakan ng helicopter gunship, upakan ng tora-tora, upakan ng canyon. Full force di ba? Pero yung teritoryo natin na kinakamkam, hindi natin kaya na gamitin yung mga asset natin, something's wrong with the way we think. Yung mga generals natin, yung mga sir, mga iho, ay nako, basa-basa kayo ng konti. Hindi, nasobra siguro kayo ng basa ng manual. Masyado kayong serious sa trabaho na yun, makikinig kayo masyado sa itaas You also challenge yung existing policy. Pwede nyo sabihin sa mga bossing ninyo, sir, with all due respect, gago yung policy natin huwag kayo matakot na matanggal kayo sa trabaho. Ang punto, yun na lang yung contribution ninyo, yung ambag ninyo, kahit yung career ninyo, iambag ninyo. Ang punto, sinabi nyo at maraming nakakarinig. Let be it written for the record that somebody from the armed forces said that you are all stupid. Diplomasya versus depensa. Ano ba talaga? Diplomasya isn't working. 450 plus protesta natin and nothing is happening. Buti pa yung Coast Guard na kinuha na ng drone shot, ayun, something happened. Pero bitin pa rin yung kilos natin. Bitin pa rin. Question, why is it the armed forces? Ba't ako napunta dito? Iba yung topic ko Why is it, sige ito na nga mauna. Why is it the armed forces not the one supplying the BRP Sierra Madre, which is a commissioned Navy ship? Why is it not the armed forces, yung Philippine Navy natin, yung mga na binabaka pa ng Air Force? At yung Coast Guard ang humaharap. Bakit? Natatakot kayo na pagka ginamit natin ang Philippine Navy natin na legit. Barko natin yung sasaplayan within our territory, our exclusive economic zone, 100 plus kilometers from Palawan, tapos natatakot tayo na pagka nilapin natin yung Navy natin doon, papasok ngayon yung Chinese Navy niya. We have to choose kung ano yung policy natin. And we better choose it right kasi diplomasya or depensa. So nakikita natin, pinupuri pa natin ngayon na magigiting at matatapang ang ating mga tauhan ng Coast Guard, sometimes AFP, and yung mga kasamang mga journalists na buong tapang hinarap. Ang baon lang nila, ang bitbit lang nila ay ang tapang. Hindi, ang talaga ang bitbit natin, stupidity. Sorry pero bakit tayo kailangan na teritoryo natin yun we have to change policy na number one, our president should be seen. Akin lang to. Ayoko ng gera. Ayoko talaga ng gera. Pero ayoko rin nung tinatarantado tayo. Magkaiba yun Ayoko ng gera, ayoko ng tinatarantado tayo. So yung magiging kilos ko dyan, ang in-expect ko sanang kilos, Number one, yung mga political leadership natin, meetingin ko sa isang kwarto Mga sir, impitado ko kayo
Imbitado ko kayo. Lahat kayo sa isang kwarto. Siguro doon sa O Club, no? Officers Club sa AFP, sa Aguinaldo. Pati yung Defense Secretary, sama na. Lahat kayo. Pwede ba magsalita lang? Sandali lang, tumahimik muna kayong lahat. Sir, mga bossing ha? No? Tapos you can fire me afterwards. You can fire me. Later. Number one, ang expect namin sa armed forces is a stern policy regarding our adversary, Chinese for that matter. Ilang beses na tayong ginaganyan ng China. Dumaan ng Duterte administration, nakipagkaibigan tayo, tapos walang nangyari, ganyan pa rin. Ganyan ang trato sa atin. Tayo, pilit nating pinapakita na we do not want war, we want peace, we will try to resolve this peacefully. Yan din ang sinasabi nila. Philippines, we are requesting you to resolve this issue peacefully. Pero on the ground, ano ginagawa nila? Bakit tayo tinatarantado? Bakit tayo ginaganon? Kinakailangan magpaalam tayo sa kanila na indisputable na teritoryo nila yung area na yon. Indisputable. Samantalang merong arbitral ruling sa Hague na sinasabi atin yun. Sila hindi pumunta sa Hague ruling, tas sinasabi nila ngayon na they have indisputable evidence, historical claim na kanila yung area. Samantalang, hindi naman sila pumunta doon sa arbitration para pinresinta nila. Bakit? Kasi sila mismo, hindi sila sang-ayon na talagang kanila yun. Kasi otherwise, kung malakas ang ebidensya mo, pumunta ka doon sa arbitral ruling, doon sa arbitration, sa Hague, para sabihin, gago to Pilipinas, sa amin yan eh, ito papeles namin, oh, ito. Sasabihin naman ng Pilipinas, and then, sana nagkaayos na, at doon mismo, na depensa ng China, amin talaga ito. Parang yung sa atin, sa Pilipinas, sasabihin nung nag-squat sa lupa mo, amin to, ang tagal na namin dito, 30 years na kami, biglang ito, dumating, sumulpot tong mga gagon to, mga apo sa tuhod, nung may-ari pala ng lupa. Sasabihin ng mga hindi, pinamigay na sa amin to ng inyong lolo. Tapos sasabihin naman ng may mga attorney na kasama, nasaan yung papel? Kung pinamigay sa inyo, nasaan yung deed of donation o whatever, deed of sale na kamo. Kung na rin pinagbili. Pero walang may pakita. Paano ngayon yan? 25 years na kami nakatira dito. Ano magiging ruling ng korte? Sasabihin ngayon ng tao. Ngayon lang namin nalaman na may lupa kaming ganyan, kaya kiniklaim namin ngayon eh. Ginagamit naman nila ng 25 years. Ano ba naman? So, ano resolution ng korte? Ewan ko kung anong gagawin ng judge doon. Kasi 25 years nakatira yung tao, inugatan na doon. Hindi naman kanila pala yung lupa, nag-squat lang sila. Na sinasabi nila, binigay sa kanila nung lolo nitong mga tao. O paano? Ang resolution doon, hatiin mo eh. Yun na lang eh. Para masaya ka. Kaysa sa ibigay ko dito, kawawa naman to. Itong nagkukupa, ikaw na may bigay ko sa'yo, kawawa naman to. May-ari. Pakinabangan nyo ng 25 years, bakit hindi mo naman bigyan natin to ng 25 years, pakinabangan niya. Kung pinakadabis yan, hatiin na lang natin. Depende kung ano magiging desisyon. May mga batas naman tayo tungkol dyan eh. I don't know na. I haven't kept track kung ano na yung ruling. Meron yata tungkol sa 25 years na eh. Na occupancy. Kaya nga siguro maangal yung China, na 24 years na yung BRP Sierra Madre. Anyway, Mr. President, mali yung natin. Sasabihin mo sa meeting, Mr. President, as our Commander-in-Chief, wag na muna kayo nagsasalita ng kung kani-kanino na rules-based ganito. Wala na luma na yun eh. Pasay na yun eh. Pasay na, Mr. President eh. Sorry, Mr. President pero yun lang, sinasabi ko lang sa loobin ko at saka sa loobin ng lahat ng buong entirety ng AFP, pati Coast Guard na rin. Nagmumukha kaming tanga eh.
Ano yung susumpa-sumpa kami that we will support and defend, etc., etc., not an inch of territory ang aming papayagan na makuha ng ibang bansa. Yung tubig na nga natin, hindi natin mapuntahan yung resupply, yung pag-resupply sa BRP. Ano yun? Effectively sa kanila Tapos tayo, diplomatic protest, predictable. Kaya ganun ang lakas ng loob nila. Ang gusto namin madinig sa iyo, Mr. President. We will never allow this thing to happen again. We will not allow the aggressiveness of the Chinese again. And for that matter, I am directing the AFP, led by General Browner, to exercise our sovereign right. Ganun ba? You sink a ship if you have to. Ganon. If you want to go to war, then let's go to war. Ganong mga salita ang kailangan. Hindi na yung, we hope to resolve this peacefully, we hope we will file a diplomatic protest, we will continue to assert our right. Kasi yung confuse ang armed forces ko anong gagawin Kasi sinasabi ng mga politiko natin, ganyan. O di sige, ganyan lang ng armed forces natin. Tapos yung mga mamamayan natin, nagagalit sa armed forces, nagagalit sa Coast Guard. Nako. Because mix yung signals. Kaya dito tayo muna sa Officers Club muna. President, tapos Vice President, tapos Senator. Pwede ba, mga Senator, wag kayong kung ano-ano pinagsasabi ninyo, mag-coordinate naman tayo. Ang papel ninyo, hindi kayo spokesperson ng Presidente ng Pilipinas. May papel nun I will get to you, Mr. Spokesperson. Hindi kayo DFA. Kayo ang nag-hold ang purse ng government. Ang kailangan ng armed forces sa inyo, sinabi ng Under Defense Secretary, 500 billion. At kung ako mismo ang hihingi sa inyo, pakita nyo naman seryoso tayo magsasalita kayo ng galit kayo sa China, tapos dun pagdating sa budget hearing kakatasan ninyo ng kalahati yung hinihinging budget. Ano ba kayo, mga senator, ang mga congressman? Ano kayo? Mga plastic yata kayo Ang sa akin, wouldn't it be a policy mga sa Senate and Congress? Hindi ba pwedeng gawing policy as a rule of thumb muna for the next 5 years? For the next 5 years. Kumbaga konsonada lang. Konsonada. Ang budget ng China ilan? Budget ng China sa military budget ng China, 200 yata, plus billion yung China military budget. 200, tayo 2.2 billion lang yata tayo, dollars 230 billion ang China. 1.7% of GDP. 230 billion. Tayo nga $5 Tayo ningilang natin 5 billion 5 billion which is 5 billion ba? 500 million divided by 50. 10 billion. Yun lang hiningi natin, 10 billion. Sa 50 na conversion. So layo, di ba? 230 billion, 5 billion, 10 billion. Tapos kinaltas kalahati. And then you expect the armed forces to defend you, the country. Come on guys, sa Senate. Walk the talk. Walk the talk. Ang papel ninyo, hindi maging spokesperson. Ang papel ninyo, magpasa ng batas sa budget. Ang hiningi sa inyo, ganito. Kung ako senador, armed forces ano kailangan nyo? Sige, korekin natin. Pak. Tapos nun, yung sinasabi ko kanina, pwede bang rule of thumb na 20% ng budget for every year for the next 5 years. So, ang budget mo is 5 trillion pesos. Aba, 20% nun is 1 trillion pesos. Yan ang ibigay nyo sa defense.
You want to be credible? You want to be defendable? You want to be at par with our Asian allies? Kahit papano, meron tayong fighting chance. Pati yung mga reservists natin, matuturuan. Yung arsenal natin, maayos. We can produce our own weapon system. Bigyan nyo ng budget ang armed forces ng 20% of annual budget for the next 5 years. Mabait pa si Secretary of Defense, si Gibo. Mabait pa nga eh. Ang hinihingi lang sa inyo, 500 billion eh. Ako, ang hihingin ko sa inyo, 20% of annual budget for the next 5 years. Wala akong pakialam kung magkano umabot ang budget. Basta 20%. Kung umabot tayo na 6 trillion next year, 20% nun ay 1.2 trillion. O, di ba mas ano? Can you not think that way na budget-wise? Bakit badaanin nyo ng hindi, ganito, slash. Di natin kailangan yan, ganito. Bigay ninyo yung kailangan ng AFP. At kayo na magsabi na 20% ng annual budget because serious na tayo ngayon sa ating defense capability kasi kahit hindi nyo kasalanan, napabayaan kasi mula noon hanggang ngayon. Kaya ngayon, hahabulin na. 20% is good enough. 20% para makita ng lahat. Ang Pilipinas, lalaban to. Kaya hinahabol niya. O, di tatapa ngayon yung mga kasama. O, di magano, hindi tayo mukhang tamukyo. Mukha tayo talagang kawawa. Yun na lang pinapanood mo sa TV na ang lapit-lapit ng barko ng China. Sa akin, palulubugin ko yun eh. Hindi na bale malagay sa history book na ako nagsimula ng gera, pero hindi mangyayari yung gera. Hindi mangyayari. Nagtatapang-tapangan lang ang China. Nagtatapang-tapangan lang 'yan. Duwag din yung mga 'yan eh. Ang problema, yung duwag nagpapatakot tayo, kaya tayo mas lalong duwag. Lagi kasing iwas gera, iwas pusoy. Ayan ang nangyayari sa atin, pinupusoy tayo. Kaya nga, nakakainis. Until such time we change our way of thinking from the top to bottom, our way of going forward, visualizing what should be or what could be and what shouldn't be. We have to visualize na yung China, wala kayo sa lugar. Indisputable claim, indisputable territory claim ninyo yan, inyo yan, hindi naman kayo sumipot sa Hague ruling. Sorry, nandun kami. We were ready, we were going to take the risk because we were asserting na amin yan. Kayo wala eh. Tapos ngayon, babanatan nyo kami ng 10-dash line. Anong ginagawa ng Pilipinas? Peace man pa rin. Ganun pa rin tayo. We do not agree with the 10-dash line, pero ganun. O underground, ano nangyayari? Militia, fishing vessel, pumapag tayong harangin tayo. Coast Guard. Alam ko na, policy kasi sa itaas. Yan, nakataling kamay ng Coast Guard natin eh. Ang Coast Guard natin, lalaban yan eh. Kung kinakailangan lumaban. Lalaban yan, pagka ang policy sa itaas, huwag kayong papayag na tarantaduhin tayo. Gaguhin tayo. Lalaban yan. Bubugahan niya yung Kaya nga sinasabi ko nung in previous vlogs, you have to define kung ano ba talaga tayo. Kinakakahiya na tayo eh. Ultimo Pilipino, natatakot na ang mga kababayan natin, matatakot, makakasanayan, sanay na kami dyan. Okay lang, kanila na yan. Kasi, you have to assert. Atin ba yun o hindi? Kasi kung hindi, inyo na yan. Sige, wag na nga eh. Hello China, good morning. Can we pass through? Pwede ba kaming dumaan dyan? Magre-resupply lang kami doon. Eto, inspekin nyo kami, you board us. Tapos inspekin nyo, yan walang building materials ha. Panay lang yan, pagkain. O sige, bye-bye, thank you, peace tayo. Ayaw na yung lumaban sa inyo.
Ganun na lang. Eh, nakakahiya tayo eh. Hinaharangan ka ng militia, fishing vessels, civilian in nature. Haharangan ka, nagtapang na sila. Tapos wala tayong ibabatbat. The president should be seen na upakan yan. Even if we have a Duterte, I don't care eh. Even if we have a si FPRRD at that time, eh, bakit magsalita siya ng ganyan? Di naman niya gagawin din magsalita ng ganun kasi ang problema, panay tayo ganun eh. Panay salita, wala naman sa ano, we don't walk the talk. Panay tayo reklamo. Hanggang ano lang tayo, diplomatic protest. Ang reality dyan, we do not want to leave our comfort zone. Okay lang na bastusin tayo, okay lang na wala tayong dignidad, okay lang na tratuhin tayo na walang kakwenta-kwenta, walang katorya-torya. Kasi kanila yun eh. Inangkin nila eh. So wala kang magawa kasi mas malakas sila, ayaw natin lumaban. Mali eh. We have to coordinate. Bigyan nyo ng pagkakataon ng is it still a diplomatic approach? O nandun na tayo sa military approach? Bigyan nyo ng bigyan nyo na sa armed forces. Bigyan nyo na. Huwag nyong papaharapin nang tinatali nyo yung kamay eh. Hindi ako naniniwalang duwag ang armed forces natin. Galing kasi ako sa loob eh. Hindi ako naniniwalang naduduwag ang armed forces natin at yung Coast Guard natin. Matatapang ang mga tao dyan. Pero para nakikita kasi ng mga tao eh, yun eh, hindi tayo makapunch eh. Bakit? Kasi nga yung policy sa itaas. Kaya nga ang inaano ko, diplomacy or defense. Ano ba yung atin? Eh, pinapakita ng Senado, sila nga eh, hindi nga rin kumbinsyado. Kasi babanatan ka ng tanggal mo, i-slash yung defense budget mo ng kalahati ba? Doon sa hinihingi. Less than half pa nga eh. So you expect the same things to happen. The same things will happen. Oh, may pinagbago ba na hinaharang tayo? Dumami pa nga ngayon eh. Dumami. Pero kung sinampulan natin yan ever since at nagsalita na ang presidente natin o defense secretary o yung AFP natin, next time we will sink your ship. Subukan yung harangin, uupakan namin. If you want to start a war, provoke a war, then let's have a war. Ganun ang salita dapat. Hindi yung matakot naman sila. Kasi ayaw nila ng gera rin. Sino ba may gusto ng gera? Bakit? Eh, nahihirapan na economy ng China. Tapos nun, ang daming sakuna sa kanila, baha-baha, etc. Tapos nun, magkakaroon ng yung dissension. Yung mga kabataan nila ayaw lumaban. Ayaw yung military nila nahahati, nagkakaroon ng faction. So, dagdadelikado yung Communist Party. Ilan lang ba yung Communist Party na yan? May 1 billion ba yan? May kalahating billion ba yan? Out of 1.4 million, 1.4 billion. Hayaan mo sila mag-civil war. Mag-civil war yan eh. Malalaman natin. At mapapadali ang China. Matatalo yan pagka ngayon nagkagulo. Kaya ayaw nila ng gulo. Eh nagtatapang-tapangan eh. And the more they do it every day, every month, sa resupply mission, pinapakita nila, ina-assert nila. Tas tayo, hindi tayo nag-assert. Akala natin nag-assert tayo. Kasi yun eh. Nakalusot kami, nakikipagpatintero tayo. Saan nakakita ng ganun? Nakipagpatintero. Para tayong mga bata eh. Yung man up. Dapat. Yung man up. Sabihin mula sa itaas hanggang sa baba. Defense budget natin, you make it 20% of whatever will be the budget for the next 5 years. Ang linaw nun, 1 trillion a year. More or less. Kasi 5.7 trillion na tayo ngayon. No? So, 20% nun. Oh, the 1.4 trillion. Sipin nyo yun, 1.4 trillion bigay mo sa armed forces.
O di, bill mo ko niyan, bilhin niyo kung kailangan ninyo. Pero kung ako yung armed forces, pwede ba wag yung hiwa-hiwalay yung focus ninyo, pero wag niyo kalimutan yung reservists natin. I-priority nyo nga yung reservists natin. You have to have a credible na manpower ready to fight. 40 million people. Pero yung, kunyari, kung Air Force, Air Force. Di ba? Kung Navy, Navy. Kung submarine, submarine. Pero kung sa akin yan, unahin ko yung air power nga. Kung sa hardware, unahin ko yung o kaya yung mga missile system, unahin ko. Para defensive kasi tayo eh. Pero yung radar tsaka missile system, and then yung reservist, priority ko yun. Yung government arsenal, yung munitions natin, supply, etc. etc. Our own defense industry. We can make, gawin nyo yung maayos natin yung paggawa ng barko. Kahit bawat isla may barko, all 7,000 islands may barko na magde-depende. O kaya gawa tayo ng sarili na aeroplano. All 7,000 islands may squadron. Magde-defend. And we can do as much because we have the money. And then once proven sana, we can sell sa ibang countries na mahirap din. So Senado, Congress, ang papel ninyo is to make sure that the armed forces, yung defense natin, department, will be properly funded. Sorry. Pinag-anuhan ninyo, popondohan ninyo yung confidential fund ng Vice President, ng OBP. Magkano? Popondohan nyo yun Yung armed forces, seryoso Seryoso, kailangan natin dumipensa. Tapos sasabihin ninyo, we will not lose an inch of territory. Ano ba yung nangyayari ngayon? Hindi ka nga makatawid papunta doon sa BRP Sierra Madre ng straight line para na walang hassle. Hindi, haharangan ka Tapos magkipagpatintero, tapos nun, gigipitin ka. Ito yung Coast Guard, ito yung supply ship. Baliktad. Supply ship, Coast Guard. Tapos nun, sisingitan ka sa gitna. Ano ba yan? Hostile Dapat pag ganun, palubugin. Banatan, para hindi na gawin. Yun yung dapat i-communicate natin sa China, hindi na yung mga note verbal na yan. Kasi paulit-ulit na, walang ginagawa. Ngayon, ng China, tatawa mga hangal, mga walang alam yan, mga bobo yan mula itaas hanggang ibaba, mga bobo yan, mga duwag. Weak leader daw weak leader daw yun. Tapos nun pagdating dito sa mga politiko nila, kanya-kanya silang papel, kanya-kanya silang pakasalita at trophy points kasi malapit na eleksyon Yun yung nangyayari Alam na alam ng China yung kartada ng Pilipinas. Alam na alam nila ano yung magiging reaksyon natin. Kaya nga sinasabi ko lagi, every time, why don't we choose the path of unpredictability? Be an intelligent person, an intelligence operative, you are unpredictable. Hindi ka nila kayang basahin. Ano yung next move mo? Lalim mo. Hindi ka kayang basahin Ano ikikilos nitong lukon-lukon to? Kaya on their toes lagi. Magsalita ka, iba yung ginagawa mo. Ganun na ginagawa ng China. We should resolve this peacefully. We remind the Philippines to resolve the dispute peacefully. Biglang magsasabi sila, this is our territory. We have irrefutable claim. Tapos amin to, magpaalam kayo sa ibaba. And then harang-harangan tayo. Paano magiging peaceful yon ang resolution? Kaya nga ang dapat dyan, magtakutan. At huwag tayo magpatakot. Tinatakot tayo, takutin din natin sila. Yung iba sa inyo will disagree with me. It's your right to disagree with me. For all I care, wala namang yan Pero everyday na hinahayaan natin na mangyari yan, this I can tell you, I can promise you. Everyday na hayaan natin na ganyan, the more dangerous it will become. Isang araw, it's not too far, isang araw, magkakapikunan yan.
Mas mahirap yung magkapikunan. Hindi mo kontrolado. And then yung men on the ground, magkaupakan yan. Yun yung mas mahirap. Mas maganda, galing na sa itaas, sabihin, next time around, we will sink your ship if you do that. If you do that again. If you conduct dangerous maneuvers, I am ordering the armed forces now to stand up. I'm ordering the Coast Guard now. You sink those militia vessels. You sink the Chinese Coast Guard if they interfere in your route. Anyone define yung route ko pagka kayo gumanon nang harang kayo, upakan na namin kayo. That stern, that firm ang dapat na kilos. So, armed forces, pwede ba paki-explain nyo sa itaas? Hindi yung, panay tayo politika na eh. Panay tayo, yes man. Huwag tayong I'm sorry, I'm just speaking from the heart. Hindi pwede yung panay ganon. Yes. You declare. Sabihin ninyo, hindi pwedeng ganyan. Sa amin ganito. Tignan nyo. Nagmumukha tayong tanga eh. Every time sa amin, simple lang eh, ang thinking namin. Diplomasya, agree kami. Diplomasya. Or depensa. Habang nagdidiplomasya tayo, bibuild up tayo. Pero, sa ngayon, diplomasya pa ba tayo sa nangyayari? Hindi na dapat eh. Kasi tapos na tayo doon. Huwag na natin kausapin ngayon China. Yung ambassador, patagasikin na natin yan. I-downgrade na natin yung relationship natin yung China. Huwag yung pera-pera. Mga cabinet secretary, panay pera iniisip ninyo eh. Panay dependency sa China eh. No, it has to stop. Ay, nako. Trade. Hindi. Maraming ibang countries na pagkuhanan ng kailangan natin ng galing China. We have to stop. Maraming mga wise guys sasabihin mali yung sasabihin, stop do not buy China. Mali daw yun. Bakit? Pakialam ninyo sa pera namin. Ayaw namin bumili ng China eh. Ayaw ko bumili ng Chinese products. That is, deep inside me, I'm standing up as a Filipino. Tarantado kayo eh. Ba't ako bibili sa inyo na yung perang makikitain ninyo, gagamitin yung pambili ng mga barko na mas malalaki sa amin na siyang ipangbubuli ninyo. Yung bibili kayo libo-libong mga Chinese fishing vessels na militia, iarmasan ninyo. Yung pera, nanggaling sa trade natin, nanggaling sa mga kontrata natin sa construction, nanggaling sa tanga talaga tayo. Pera-pera kasi yung Pilipino iniisip eh. Kaya nga, armed forces, it pains me to see na ginaganyan tayo. Kaya piliin ninyo. Yung sinumpaan natin na we will defend yung sovereignty ng Pilipinas at yung pinaglaban ng ating mga ninuno and what we stood for nung mga nasa krisis yung bansa natin at na tumayo pa tayo noon, yung mga nauna sa atin, tumayo pa sa Korea na to fight against yung you're asserting liberty, freedom, di ba? Hindi pwedeng bully-bully. Tapos ngayon sa sarili natin lupa, ganun tayo. Hindi tayo Something's wrong with us. And it will continue to go on and on. Nakakasawa na rin yung balita eh. Na, nakipaghabulan na naman, resupply. Every month may resupply eh. So, ayan. Ganon. We have to change our policy. We have to downgrade our relationship with China. No more talk. Tignan nyo, magbabago eh. Because, alam ng China eh, na mga bobo yan eh. Mga walang sariling diskarte eh. Mga bobo yan. Kaya sige, ganyanin lang natin. Kita mo, nanginginig pa sa itlog. Nanginginig pa yung yung buntot niya nasa ilalim ng niyan. Mga ganun ang Pilipino. Nangangatok nga, kita mo.
Eh kahit nga sarsarin mo yung ano niya, git-gitin mo yan, sila yung umiiwas, kita nyo? Pinapakita ng China, ng leadership ng China sa kanyang mga militia at sa kanyang Coast Guard. Di ba sabi sa inyo, ano, lalaban ba? Di ba hindi lumalaban? Kaya continue, upakan nyo na upakan yan. Bulihin nyo ng gusto, para matakot ng gusto, tumindig yung mga balahibo. And eventually, we will invade them. Kasi ayaw nang lumaban yung mga Pilipino. Yun yung And then our government, you want to inspire nationalism and patriotism. Cowardice nga yung nakikita eh. We have to stand up from the president down the line to the senators. Seryosohin nyo yung budget system na, yung budget. Bigyan nyo ng 20% of whatever will be our national budget for every year for the next 5 years or 10 years. That will be a lot. And that will improve our defense capability. Armed forces, wag naman kayong masyadong modest kayo eh. Masyadong modest. Hingin nyo. Seryoso to eh. Kung gusto nyo kayo magdepensa ng Pilipinas. At gagawin ninyo, AFP, isama ninyo lahat ng senators natin. Sama nyo, imbitahin ninyo. Doon sa Coast Guard, sa resupply mission, sama nyo para maramdaman nila yung intensity ng pinagagawa sa atin. May mga senator, pumunta kayo doon. Bato, Robin, lahat, buong Senate. Doon kayo sa barko. Sa BRP Malapascua o BRP ano na yun, na pumupunta dyan. Punta kayo doon. Makita ninyo, maramdaman ninyo na halos gitgiting kang ganyan. Manliit kayo. At saka, gagaling ninyo lahat eh. Magsalita. Ang gagaling ninyo. Kasi hindi nyo naintindihan. Honestly, hindi nyo naintindihan. Hindi nyo nararamdaman. Yung nararamdaman ng mga tao natin on the ground. Sila yung delegado ron eh. For once, maramdaman ninyo na nandun kayo and then feel ninyo. Hindi pwedeng isang senador lang. Hindi pwede. Isa lang siya. Laban si ilan na mag-i-slash ng budget. Dali nyo lahat na senator dyan. At maramdaman nila na gaano kadelikado yung sitwasyon dyan. Milisya lang haharangin tayo. Di ba nakakainis? Milisya, fishing vessel, nagpaharang tayo. Pucha, sa akin yan. Gangway, tatagos ako. Banatan ko. Lubog kayo pareho. Sino pa? Sino pang haharang dito? Mr. President, dapat ikaw, ang salita mo, ganun. I am authorizing the use of force. If China will insist do sa ginagawa ninyo, and if you want to start a world war, then let's start a world war. Ganun dapat ang salita. How dangerous, di ba? How unpredictable, how rogue. Yun ang kailangan natin ngayon. Ayoko ng gera. Linawin ko, ayoko ng gera. Pero as a leader, you should be able to position your country, your armed forces, na in such a way na katakutan din naman tayo. Tignan nyo yung Korea. North Korea. Tignan mo yun, 30 anyos lang yun, mahigit. 35? 35. Kita mo kung paano niya i-threaten yung buong mundo. Di ba? Unpredictable in character, yung empacho na yon, di ba? Yung ang sarap upakan, ang sarap kutusan sa noong kala mo kung sino itong gagaling, tapos yung mga general lang, dami-daming tansan sa katawan, walang yan. Ang sisiga ng pero wala namang ibabat-bat yan, o na one-to-one. Pero yun nga we have to be perceived na inside, Vietnam. Mo yung Indonesia, Malaysia. Mo, nang uupak sila eh. Tayo, dapat, i-define na nga natin na it starts from the top. Duterte would have done it, pero hindi ginawa nung time niya. Bakit? Ayaw rin ni President Duterte at that time na girahin natin China because
we have a lot to go sa defense. Why? Kasi nga yung Senado natin, di seryoso eh. Di ba? Kaya nga, pinakamaganda niyan, sama ninyo yung mga senator natin, papuntahin nyo doon, kasama yung mga media, yun, papogi points, picture-picture ganyan, may video-video, kanya-kanya kayong tigi-tigi sa kayong journalist na dala, na bitbit, punuin nyo yung barko, tapos, kung ako yung kapitan ng barko, full speed ahead. Dire-diretso ganun. Tapos pagka umarang China, banggaan pa, Ayan, gandang scoop nun. Philippine senators drown. Lang yan, Philippine senators drown in West Philippine Sea. Di ba? We have to be perceived we have to be perceived na unpredictable. Okay, so, yun yung sa akin. It will continue to happen over and over again. Resupply after resupply, it will be, laman ng news at ng SOCMED, harang, ganito, ganon, parami ng parami, militia. Sinubukan nila ngayon, hindi tayo nag-iisip eh. Sinubukan nila ngayon kung ano yung papalag tayo doon sa Chinese militia ships nila. Sinubukan nila ngayon. Hindi tayo pumalag. Next time around, next resupply, mas maraming militia ships ang iyaharang nila. Kasi hindi tayo pumapalag eh. Hindi tayo makapasok. Bakit? Gusto ng China, ma-abandon natin yon. That's why we have to assert more. And you will be able to assert more by communicating to the Chinese and to the world. We will not allow this to happen. Next time around, it will not happen because I am authorizing the armed forces to use force already. If they want to start a war, then we will start a war. Pucha, kita mo kung di tayo kinatakutan ng mga gagong yan eh. Matakot yung mga yan eh. Ganun dapat eh, ang natin. Sige, you want to play chicken? Let's play chicken. Tignan natin kung sino unang kukurap. Ako hindi ako kurap. Maraming kurap dito sa Pilipinas. Walang kurapan. Sanay na sanay kami dito. Maraming kurap sa Pilipinas. Sanay na kami dyan. Sa mga... Ay, nako. Instead of saying a lot of things and making your own declarations, mga senators, you better think of your role. In fact, pivotal role yung historical role. As things are now unfolding, the Senate should be one in thinking na yung defense budget natin, ibigay natin. Makabili tayo ng submarine, makabili tayo ng mga 200 na kunyari na fighter jet. Makatrain tayo as many pilots as we can. Maturuan natin and ma-equip natin yung ating mga reservists. Makagawa tayong sariling barko, sariling aeroplano, sariling lahat. Factory ng mga barel. Mga sarili nating mga anti-tank, sariling mga mga missiles, radar, lahat. Madali yun kasi pwedeng mag-ex-deal government to government set up kayo dito and then turuan, etc. Parang magtayo tayo ng franchise ng mga nila, defense industries nila. So natutunan din natin and then gumagawa rin tayo on our own. Mahirap yung ganyan na pakonti-konti, slash pa, pero yung mga confidential fund ano ba mas malaga, confidential fund o yung defense budget? Kaya nga wala diplomasya o defense, nandito na tayo dapat sa depensa. Hindi na kinakailangan na paabutin pa natin na mas grabe yan. Because kung hinayaan lang natin yan, dadating doon sa punto, magkakapikunan talaga. The Coast Guard can only do so much. Pagka napikon yan, mga tao, somebody will someday
do something about it on his own. And yun ang delikado. Kasi walang guideline eh. Pero kung may guideline na, sige, ganito, upakan na natin, palubugin natin, tignan natin. Yun yung maganda sanang step forward to an unpredictable Philippines. Diba? Wala, masyado tayong duwag. Yun ang salita eh. Masyado tayong duwag. Masyado tayong iwas sa gulo. Diba? Kung ganun yung ating stand, then might as well, sige, hayaan nyo na. Humingi nila kayo permiso para walang ano ba. Hello, Chinese. Good morning. Mga sir, good morning. Pwede ba dumaan kami sa sarili naming teritoryo to? Pero okay lang. Paalam na rin kami sa inyo ha. Kasi sinasabi nyo, teritoryo nyo rin yan eh. Punta lang kami doon, supply. O, board us, tignan ninyo, ito yung ano namin, pagkain lang yan. Kakahiya tayo. It's about time that we take a stand. We mag-level up naman tayo. Lumaban tayo. Exert. Magpalubog kayo ng barko dyan, sampulan ninyo kung di makita ninyo. At saka define ninyo, tatabuyin natin silang palabas. Eh, gusto nyong gera, sige, gera tayo kung gera. Ganon dapat ang salita. Okay, so, yun lang ano ko. Hindi naman dapat yung topic ko yan eh. Napunta ako dyan. So, yun yung ano ko. Paulit-ulit yan ang mangyayari. Paulit-ulit tayong magsasalita ng ganito. Pero nakakasawa na rin. Because, paulit-ulit tayong gagawin ng China dahil sa paulit-ulit tayong tanga. Paulit-ulit tayo ng... Ang insisting tayo eh. Why are we insisting on diplomatic solutions? Masyado tayo nakikinig sa DFA eh. Makinig naman kayo sa Armed Forces. Hindi kaya-kayanin yan ng diplomatic solution. Tapos na tayo doon. Tapos na noon pa. 1995 pa. Ang kausap ninyo, ayaw makipag-usap, nagkaroon ng arbitration, ayaw silang pumunta eh. Tapos i-assert nila yung kanila ngayon. Tapos na tayo, wala tayong pag-uusapan, amin yan. Hindi eh, napakita kasi natin, parang, amin yan, totoo ba? Amin? Atin ba talaga to? Amin yan. Pero, hindi ako sure ha, amin yan. Amin ba yan? Kakahiya tayo. Tapos yung mga iba dyan, mga nasa posisyon, magagaling magsalita. Utak pulburo kasi kayo, ganon. Mga kayo, PI. Gusto nyo, hindi, paano, gera na. Pagkatapos nun, ganon. Kasi nga may comfort zone kayo eh. Kasi sa inyo, baliwala yung ginaganyan eh. Kaya nga, sasabihin, cooler heads, cooler minds. Tapos na. Diplomacy has gone down the drain because hindi ba nakikita kung tayo diplomasya ang gusto natin, sila kunwari diplomasya. O bigay natin yung gusto nila. Mga tanga yan eh, bobo yan eh. Diplomasya pero on the ground, amin to. Diba? So, yun yung problema. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Sa papakinig ninyo, please like, share, subscribe. Happy Sunday sa inyong lahat. Thank you. Comment lang kayo sa baba at I'll try to address your comments. Maraming salamat sa suporta. Meron akong playlist. Check it out. Mga bagong subscribers. Mamili lang kayo. Kung gusto minit ang ulo nyo, marami dyan na sa playlist na maiinit ang ulo mo, ma-stress kayo. Or kung gusto niyo na may matutunan kayo, mamili kayo. Okay? Just check it out, guys. Maraming salamat sa mga kabrigada natin, sa suporta ninyo, kahit papano. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. God bless the country. No? Basta tandaan nyo, God is in control in everything that is happening. Kasi lahat yan may parte-parte. Apostles, merong magde-deny. Titila ako ang manok, magde-deny. Merong matitira hanggang sa maipako si Kristo. Merong magsusuplong, merong magiging Judas. Yung iba, merong doubting.
patay na nga, etc. Nag-rise up na nga, ayaw pang maniwala. Nakita na nga ng mga kasama, ayaw pa rin maniwala. Doubting Thomas. So, may kanya-kanyang karakter eh. So, ganun din tayo, may kanya-kanyang karakter. Pero everything is happening for a reason. And the reason is right now is that it's just a matter of time before the coming of our Lord, Savior. It's just a matter of time. And if you are not ready, then I'm sorry. Wala. Pinasabi ko, mag-prepare kayo eh. If you're not ready, emotionally, physically, spiritually, psychologically, so be ready. Because what's happening now in the world is mas intense yung frequency, mas sabay-sabay, di ba? Palapit ng palapit talaga tayo. And ang magiging spark diyan is yung magkagulo-gulo, and then pahabang sa nagkakagulo, biglang magkakaroon ng boom, peace. Tuwan-tuwa nga yung buong mundo kasi magiging peace na. And then, yun na yun, first horseman of the apocalypse na. Sunod-sunod na yan. Okay, so it wouldn't matter much yung nagbablog ako. Wouldn't matter much. Basta sa akin, makakonect lang sa inyo, makapagsabi ng opinion kahit papano. Okay, so God bless everyone. Yun lang. Bye-bye.